Hello and welcome to yet another amazing episode ng KP Boys React. This is your boy, Erwin. And it's your boy, Kurt. Welcome. So, Kurt, alam mo ba kung anong pag-uusapan natin tonight? Ito nga, madami nagtatanong. Ayan. Situationship. Yeah. Oh. Yeah. Paliwanag mo naman sa mga Sa viewers madlang natin. people. Okay. Kung ano man yun. Yeah. So, ang situationship, but before that, credit muna. Credit natin si Your Maldita Advisor sa TikTok. Yeah, Kung shout out saan, doon ko nakuha ang idea. Or Your, namin ni Kurt. your ang Maldita idea. Advisor. Yeah. Your Oo. Maldita Advisor. Yeah. Actually, ang ganda nung kanyang payo doon. Kaya sabi ko, ang ganda palang topic nito. So, gagawa kami ni Kurt ng sarili naming version. And going back sa tanong ni Kurt, ano ba ang situationship? Ayon sa Google, a situationship is often discussed as being similar to a friends with benefits relationship, which usually involves romantic activity without a commitment to be exclusive to each other. A situationship is often described as a relationship that is more than friendship but less than a committed relationship. So basically, parang relasyon na walang label. Tama. Parang Kumbaga, no label relationship. Ikaw ba may... Binagtad ko lang yung sinabi ni Kurt. Anyways, may experience ka na ba sa ganun? Yung walang label? Naranasan mo na ba yun? Magandang tanong yan, pare ko. Ito ang gusto ko malaman. Napakaganda. Unang banat pa lang ni Kurt. Pasok na kagad. Pasok. Okay, so speaking of experience, maganda kasi meron akong dinanas na ganyan. Okay lang bang i-share mo sa mga... Walang problema. I-share ano ba tawag natin. nila sa atin sa katads? Mga katads. Okay, para sa I-share inyo to. natin sa katads. So, shout out kasi itong situationship na to, itong no label relationship na to, ngayon, engaged relationship na. Okay. So, sa mga hindi nakakaalam, ang ibig po sabihin nun, naging kami po in the end. In the end, okay. So, nagsimula lahat yan nung galing ako sa isang toxic relationship and nakilala ko yung my now fiancé, si Janie nga, na, yun nga, fiancé ko na. Yeah. So, may time nun na, mahirap. Kasi nung time na yun, parang gusto kong lumabas. Pero at the same time, hindi pa ako ready mag-commit. And dun yung unfair na part. Kasi sa situationship, merong part dyan na sinabi nga natin sa definition, walang commitment. Walang commitment. Pero okay. para kayong mag-boyfriend, mag-girlfriend, kung ano man yung ginagawa ng regular na nasa relationship. 'Di ba? So, nandiyan yung part na lumalabas kayo, kumakain kayo, lahat. Pero, pag tinanong kayo ng mga nakakakita sa inyo, kayo na pala. Pero so parang, sorry to cut. Parang friends lang kayo, pero sweet kayo in public. Exactly. Ganun ba? Pero may time nun, bro, na, ito, medyo, like, hindi ako proudest moment kasi parang may time nun na I wish na parang hinahanap niya na isama ko siya sa mga gathering. Yung mga ganun. Pero ako naman parang ayoko kasi ayokong isipin ng ibang tao na girlfriend kita. Okay. Ano ba? Kinakahiya mo ba? Ano bang ano? Actually, hindi ko siya kinakahiya eh. Parang ang dating kasi sa akin nun, parang hindi pa ako ready na malabelan na meron na akong meron na akong girlfriend. Pero this is not to say na ayoko sa kanya. Kasi hindi ko naman siya sasamahan ng ganun kung hindi rin ako na-attract sa kanya eh. Alam mo ibig ko sabihin? O dahil ba hindi ka pa nakaka-move on sa past relationship mo? Kaya ba yung dahilan? Actually, ako nung time na yun, bro, okay na ako. Parang ibig ko sabihin, tapos na talaga ako dun sa ex ko nung time na yun. Okay. Hindi lang ako ready pumasok sa relationship muna kasi parang gusto ko lang munang, alam mo yung parang maging ready na kaya mo na talagang mag-commit. Kasi diba pag pumasok ka sa relationship, two-way yan eh. Oo. Paano kung itong partner ko, binibigay niya 100% niya pero hindi ako makapag-give back ng the same amount? Parang yun lang. Takot ka masaktan na yun ba yung... Siguro, parang takot pa akong, actually hindi lang takot ako masaktan, takot din akong makasakit. Okay. Kasi what if hindi ko maibalik sa'yo yung binibigay mo? Tapos paano kung hanapin mo yun? Kasi syempre, bilang tao, emotional creatures tayo. Totoo yun. Gusto mo na, naglulong ka ng attention, naglulong ka ng love, di ba? Okay. So parang ganun. So yun nga, yun yung parang hindi ko proudest moment is parang hindi ko siya sinasama, mga ganyan. Pero there was one time na parang inuman yun eh, inuman. Okay, Sa tropa, inuman. Yeah. Tapos parang nasabi ko yata is, I think I'm falling for you, gano'n. Oo. Pero lasing gano'n, no? Lasing pero naalala ko. Ibig ko sabihin, lasing ako pero yun yung time na parang feeling ko sobrang totoo lahat. Walang espiritu ng alak yun. Talagang sinabi mo na yun na... Pare, like lasing ako niyan pero sinabi ko talaga sa kanya yun.
with full, like, yung intention ko talagang para sabihin sa'yo na gusto kita, yung ganun. So, dumating ka ba sa point na, paano mo nalaman na, oh shit, nai-inlove na pala ako dito? Paano mo na, paano mo na figure out sa sarili mo na, merong times, na in-love ka na doon sa, ka-friends with, yan. ano mo? Yeah, kasi may times nun na parang, may times nun na, nagkikare na ako, lang sobra, pero hindi ko napapansin na hindi ako ganun before. Like parang nag-good morning ka na. Nagsasabi ka na ingat ka. Yung mga maliliit na detalye. Tapos nagsiselos ka ba pag may kausap siyang iba? Ito lang yung kagandahan kasi may time nun na hindi siya talaga, alam mo yung parang exclusive siya sa akin. Pero hindi dahil sa sinabi ko sa kanya ha. Oh, okay. Parang sinabi niya lang, parang talagang siya talaga loyal eh. Loyal to loyal talaga. Tsaka honest kayo sa mga kinakausap ng tao. Nung time na yun ako hindi. Okay. Tapos may time nun na parang, ito nga yung parang sabi ko nga, not my proudest moment and hindi ko hinihikayat na gawin ng iba is, yun nga, na parang ako parang I'm just here to parang chill. Magchichill lang ako. Yeah. And then may times na, may nakakamakros ako na iba. Tapos na, kaya kausap ko. And then there was one time na pumunta siya sa party, di ba? Pumunta siya sa party. Yeah. Ng mga kaibigan niya. Oh. And then may nag-post ng story sa Instagram, ganyan. Tapos may nakita akong chick dun sa story. Oh. Tapos, sabi ko, cute to ah. So sabi ko, may message ko sa Instagram. Sabi ko, I don't know you, blah, 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 but I think you're cute. Tapos, nakarating sa kanya kasi nasa isang party sila. Tapos, nag-walkout siya, pare. Nag-walkout siya, like, umiyak siya, nag-walkout. Tapos, edi parang, yun nga, kinakblock na agad ako ng mga kaibigan niya. Yeah. Tapos, nagalit sila, like, anong ginawa mo? Ba't gano'n ka kay Janie? Ganyan, parang, ang bastos, ang unfair, parang gano'n. Tapos doon ko na-realize, bro, na parang, oh shit, mahal ako ng taong to. Bakit pinatatagal ko pa? Totoo yan. Ba't pinatatagal ko pa? Doon din naman, parang sabi ko, parang on the same boat na rin ako eh. Alam mo yun, parang, bakit no label, bullshit pang ganyan? Teka, akala ba nung mga friends niya na kayo na? Siguro ina-assume nila. Hindi nila alam yung nangyayari. Hindi nila alam yung nangyayari talaga. Okay. Yun, kasi nga, siguro sa amin dalawa lang ni Janie, kami talaga yung nakakaalam ng tunay na nararamdaman. At saka kasi kami bro, pag lumalabas kami, walang holding hands, walang, yung alam yung abrisyete, yung nakaganon sa'yo yung babae sa braso mo. Yeah. Abrisyete pala yung tawag doon? Abrisyete, okay. sabi lang ni mama. But anyway, walang ganon kasi ayokong mag-come off na parang kami. Pero pagka yung yun nga, parang, pero deep inside, sa loob ko, why am I not doing this? Like, alam mo yun? Tapos yan nga siguro, inassume nga ng mga kaibigan niya kasi lagi nilaw nakikita na kami yung magkasama, nag-gym and everything. And if anything, hindi kasi siya yung tipo ng babae na alam mo yung, okay, ginagawa mo yan, o di gagawin ko rin to on the other side. Hindi siya ganun. So, doon ako parang, doon ko na-realize na parang, oh shit, mahal ko na pala tong taong to. Coming from a situationship, like no label at the start. Ano ba, may tanong ako sa'yo. Intention ba yung pag-DM mo doon sa girl para malaman mo kung may feeling siya sa'yo? Hindi. Kumbaga parang reassurance na kasi. Baka magtapat ka ng pagmamahal mo, sabihin. Oo. Magandang tanong mo, bro. Actually, in time na yun kasi. So, lahat to, coincidence lang Posible. Okay. And at the same time, ang intention ko kasi talaga nun, kaya ako diniem yung chick. Gusto mo lang shorty. Oo, shorty. Parang, ganda siya, gano'n. Yeah. Tapos, hindi ko ine-expect na magiging ganun yung reaction niya. Na parang talagang, alam mo yung... Nasaktan talaga, man. Like, walk out, umiyak, umuwi, gano'n. Okay, like, diretso. Sinundo mo ba? Hindi, may dala siya sa bahay. Okay. Tapos, doon ko na pag-isip-isip, sabi ko, shit, parang, ba't ko ginawa yun? Parang, alam ko na sa sarili ko na, alam kong may gusto siya sa akin, and alam kong nandun na siya gusto ka rin niya? Like, siya may gusto nga, so gusto niya ako, di ba? Okay. So, alam ko na yung part na masasaktan siya pagka nalaman niyang ginagawa ko to, pero bakit ginawa ko pa din? So, parang nandun yung, alam mo yung pagiging selfish ko na, oh shit, kasi alam ko na situationship, no label, ganyan. Kaya parang iniisip ko yung sabi nga nung definition na may edge ka na hindi kayo exclusive. Pero tulad ni sabi nga ni Your Maldita Advisor, yung isa na i-inlove na or nahulog na pero yung isa hindi pa. So at that point, siya yung talo. Kasi nga parang ako, alam mo yung naglalaro, ganyan, pero hindi ko intention na masaktan siya.
You know what I mean? I see. Pero mali pa din yun. Mali pa rin yun. Yung ginawa ko na yun kasi hindi naman talaga dapat ganun, di ba? And quite frankly, nung naging kami na, minention ko sa kanya yun. And doon ko lang din talaga nakita yung purest intention niya. Kasi parang kung ibang babae yun, bro, I wouldn't settle for anything less. Kung ganito mo ko tinatrato ngayon, ba't pa kita pag-aaksya ng panahon, you know what I mean? Totoo yan. Yeah. Anong take mo doon? Yung ganun na parang yung nag-aantay sila sa situationship tapos only to find out yung guy mag-i-end up lang pala na. Bago ako sabihin, Teko, gaano ka katagal bago ka nahulog sa kanya? 2 years, bro. 2 years. So, hindi naman pala ganun karupok ang tropa nating si Erwin. Kasi yung iba, 3 months pa lang, na-in love na. Oo, ibig ko sabihin, pero like, hindi naman sa 2 years inabot bago ako nagkaroon ng feelings. Meron na even before 2 years. Pero 2 years later, nung alam kong sure na ako, talagang doon na ako umamin na mag-commit para maging kami na officially. Kasi ayoko naman napahabain pa na bakit no label bullshit pa kung ganun din naman ang pupuntahan, like magiging tayo din, tas pinapaantay ko pa siya, parang ganun. Parang kinonsider mo na 2 years na ako nagbibigay ng energy and time and emotion sa tao na to. Tsaka siya, inisip ko na rin siya is parang nag-invest ka na ng oras at tsaka siya like at the same time, naisip ko na rin siya. Kumbaga, nandun ako sa point na hindi na lang sarili ko yung iniisip ko. Iniisip mo na rin siya. Iniisip ko na rin siya. Tas meron din dumating dun sa one point na si Bayaw nga. Nag-iinuman pero hindi pa kami. Okay. Tapos parang sinabi niya na no label relationship, bullshit yan. Gumanon siya. Kasi nga syempre kapatid niya yun. Being protective na diba? Kapatid. So ngayon parang yung isang pinsan nila na mas ate, parang sumagot siya na alam mo, sa panahon ngayon, maaring hindi na conventional yung ways na bago maging ganito, like bago maging mag-boyfriend and girlfriend, dadaan muna sa mga ganyang situationship, no label muna. Yeah. Parang yun na yung alam mo yung, hindi ko sinasabing norma, pero parang yun na yung getting to know each other ngayon. Totoo yan. Unlike nun sa atin dati, ligawan mo, it's either ibabaste din mo or sasagutin mo. Di ba yun lang, tas kayo na agad. And ngayon, parang ang thinking ko is may ganun na parang may in-between. Totoo yan, yeah. So, sa ganun. So yun. Then after nga, babalik ako sa sinasabi ko, yung 2 years, yun yung umamin na ako talaga sa kanya na, I think, alam mo yun, mahal na kita, ganun. So, let's be together, yung ganun. Parang certain 100% na talaga. 100. Na hindi, yung parang naghugas ka ng pinggan, biglang mapapangiti ka, ganun na ba yung matutulog ka. Bago ka matulog, naisip mo. Yung alam mo ng talaga, sure ka na kasi laging lagi nasa isip mo. Yung mag-ingat ka, ganyan. Tapos yung parang, alam mo yung kasi may times before na parang, actually, naman ako talaga ako yung tipo ng guy na hindi naman ako seloso rin. Unless, bibigyan mo talaga ako ng dahilan. Like, yung kailangan mo ko i-push sa limit. Yeah. Pero minsan, yung mga dati na, sabi ni ganito, gusto daw niya akong turuan mag-manual, ganyan. Sabi ko, alam ko na yung ganyan. Gustong turuan paano mag-cambio pa. Gustong turuan paano kumambyo. Gustong kumambyo. Tuturuan daw mag-cambio. Tapos dati yung mga reaction ko, sabi ko, di magpaturo ka, ganyan. Pero nung parang nagkikare ka na bang, sabi ko, patingin nga ng picture yan. Kung pogi ba? Pag alam kong hindi pogi. Sabi ko, parang sa tingin mo ba pinagsiselos ka niya? Hindi. Not once, not even once ko naramdaman yun, bro. Like, compared to dun sa past relationship ko na sobrang opposite nila, bro. In terms of yung loyalty, yung talagang honesty yun. Yun. Kaya parang sabi ko nga sa'yo, di ba? Like, parang referring do sa sinabi ko sa'yo kanina na hindi ko proudest moment kasi nga parang parang ang gago tignan eh. Teka, gaano ka ka-certain na gusto ka niya talaga bago ka umamin? Bro, before nung DM incident na yun, alam mo ba talaga na gusto ka na niya talaga or? Kasi bro ito like unang-una sa lahat parang mararamdaman mo naman eh. Okay. Pangalawa, imagine mo bro, lagi niya ako sinusundo. Kabaliktad. Ako yung sinusundo niya. Ikaw pa sinusundo. Grabe, ang pogi mo naman, sir. Ikaw pa sinusundo. Diba? Grabe. That's my guy right there. Sabi ko nga sa'yo, lagi niya sinusundo. Pero, ibig sabihin, para mag-put in ka ng ganong effort for someone na... Tsaka layo pa ng diba? Doon pa sa, sa may Arlington Bridge, di ba? Yung kila Jay. Yung bahay nila dati. Malayo yun. Yun yung sinasabi ko na parang... Yung taong to, mag-i-effort ba to ng ganito kalupit? Tsaka mahal ng gas, guys. Exactly. Tacoma. Bro. Tacoma.
Imagine mo bro, nag-gym kami araw-araw. Ikaw pa sinusundo? Grabe naman. Tapos, ibig ko sabihin, like parang hindi ko naman siya tinetest, no? Dahil tamad lang talaga ako mag-drive. Doon mo nalaman, shit, that's love. Yeah. Ito pa guys bagong magkakilala pa lang kami nito. Pumila siya nung bagong bukas ng Jollibee dito bro, winter yun. Makuha lang ako ng Chicken Joy. Grabe naman yun. Parang ako yung niligawan Parang ibig ko sabihin, ayoko naman sabihin na parang si Jenyo ng ligaw. Na siya yung may gusto lang sa akin. Hindi ganon. Pero gusto ko lang sabihin na siya yung tipo ng tao na ang parang love language niya is service. Okay. Hindi lang sa akin, true yung pinsan niya, mga pamangkin niya. Like sabihin mo sa kanya, tita, ate, kailangan ko ng ride. Hindi ka magdadalawang salita sa kanya. Anyone. Like, gagawin niya yun kahit kanino. Parang unconditional. Yun. Kaya walang kapalit, guys. Ganun pare. Kaya nga sabi ko, not once na naramdaman ko any less of, like, sa relationship na yun. Kaya parang, ako naman, nung naging kami na, parang sabi ko, you know what? I'll show you, like, kasi parang ako, bro, ito yung nakakatawa kasi, nung dun sa past ko, kasi dalawa lang naman naging girlfriend ko, yung ex ko, tsaka siya. Silang dalawa lang. Grabe bro, nung una ko, lagi ako nagbibigay ng flowers, mga ganyan. Okay. Ngayon bro, hindi ako ganun. Okay. Ikaw ba ganun ka? Siguro nung una lang. Parang sabi nga niya sa akin, parang nagtataka siya bakit daw. Kasi minsan, obviously, like, makikita mo naman na merong sobrang sweet, lagi nagbibigay, ganun. Sabi ko sa kanya, hindi ko nga alam kung baliw lang ako. Kasi parang sabi ko, hindi kaya dahil na nagsawa ako dahil ngayon yung ginagawa ko sa isa tapos binalasubas ako. So, di ko alam kung ano yun bro, kung masasabi kong trauma. Pero hindi rin Parang nagsawa na lang ako sa ganung way of service o nasanay lang kasi ako na parang, alam mo yun, yung siya yung laging pumupunta sa akin, yung mga ganun. So, siya yung laging parang tawag dito, siya yung ang tawag, nag-e-effort. Pero parang akin naman, ang kickback ko dun is, hindi man ako mabigay ng flowers. Ang ano ko lagi, katwiran ko sa kanya, parang, I'll do everything in my power to provide for you. Okay. Ganun ko gustong i-show yung pagmamahal ko sa'yo. Like, let's just say, for example, pag bumili tayo ng bahay, for example, gusto ko ako lahat magbabayad para sa'yo. Yung mga ganun. Yung ganun ba? Parang, kumbaga, narinig mo na ba yung tinatawag na IKEA effect? Ano yun, bro? So, yung IKEA effect, parang, pag pinaghihirapan mo yung isang bagay, parang, nagiging mas desirable yung isang bagay. Like, kunyari, bumili ka ng table sa IKEA, di ba? Parang pagkabuo mo, parang kasi pinaghirapan mo, parang ang sarap ng feeling. Alam mo yung sinasabi ko? Parang ganun ba yung naramdaman mo? Kasi parang yung effort, yung parang mas nagugustuhan mo siya dahil sa effort na binibigay niya. Totoo yun, bro. Actually, dahil pinaghihirapan Yeah, that's actually true. Kasi parang na-realize ko, ngayon na nabanggit mo yan, parang, kasi ngayon parang nandun ako sa point na gusto ko talagang patunayan Like that, namin. Meron tag dito yung nagdududa. Hindi naman. Kasi gusto ko lang maging true dun sa words ko. Totoo yan. Sabi ko, di ko alam anong klaseng love language yun, pero maybe service din yun kasi nga gusto mo mag-provide. Parang yun nga, lagi ko sa'yo sinasabi na, once na mag-move tayo ng, let's say, ng Vancouver and everything, hindi tayo mag-move doon hanggat hindi ko kaya mag-provide on my own. Not necessarily na hindi siya mag-work. Kasi nga parang ang vision ko lang is, gusto ko pag lumipat ako dyan sa lugar na yan, even on my own, kaya ko mabuhay. Tsaka kinlarify mo sa kanya, tas nag-agree siya. Doon mo ba nalaman na, she's the one? Kasi, I think, bro, based on like yung love language and service na ginagawa niya man, action speaks louder than words Totoo yan. So, hindi na namin kailangan pag-usapan na like, mahal niya ako. Kasi like, napatunayan na niya ng more than enough times. Like, you know, like, ibig ko sabihin, may times na parang sobra-sobra pa nga. Na ganun Kaya sabi ko, there's really no, like, kumbaga, hindi ko na kailangan pang tanungin. Okay. Yung kung yun nga, kung mahal niya talaga ako, kaya yun. So, yun yung kwento dun sa experience. Napakagandang kwento. 2 years na walang label, tas ngayon engaged na, guys. Guys. So, sa mga may situationship dyan, it's possible na mag-end up kayo. It's possible. Yeah. Ikaw ba, bro? Nagkaroon ka ng take ko dyan, yung personality ko, hindi kasi ako mahilig mag-take ng risk. Siguro. Yeah. Kasi ngayong panahon na to, mahirap nang maganap ng matitinong babae. Hindi naman sa dinitis kayo mga babae ngayon. Kasi madami ng dating apps. Madami. Tapos, nakatira ka sa isang maliit na lugar. Hindi mo alam kung sino na yung dinate nila. Like for example, na-meet ko tong girl na to. Uy!
Parang may nangyari pala sa kanila ng tropa. Oh, yeah. Parang mawawalan ka ng gana mag-person ng ganun. Parang, pero pag yung mahal mo na isang tao, mahirap nang umalis sa sitwasyon na yun eh. Sa iba naman, parang hindi naman nagmamatter yun eh. As long as mahal mo yung isang tao, di ba? Yeah, totoo. Pero ako parang, yun nga, napakahirap nung ginawa mo. Hindi ko kayang gawin yun. Kasi, ako, sabihin ko, marupok din ako eh. So, like, mabilis ako mapufall. Oo. Tsaka hindi ko rin masabi kasi, isa lang naman naging girlfriend ko eh. Oo. Tsaka nasa matagal na akong relationship. Hindi ko na alam kung paano yung dating ngayon eh. Totoo naman. Yeah. Diba? Ilan taon na nga kayo, bro? 10, 11? 10 years. 10 to, mag-11 years na kami. Kaya hindi ko alam eh. Yeah. Parang yun lang yun sa akin. Hindi para sa lahat yun. Tsaka, ang ganda nun. Siguro, swerte din eh. Yung sa side mo. Kasi, masasabi mo na yung mga ibang situationship mo, parang hindi honest sa'yo eh. Maaring nandun lang sila for fun. Parang sasabihin niya sa'yo, wala akong kinakausap na guy, pero may kinakausap pala. Yeah. Tapos yung nga yung sinasabi ko sa'yo na hindi ka certain kung mutual yung feelings nyo kasi maaari, shit, mahal ko na siya. Oo, nagtapat ka na pag-ibig, di ba? Parang, tas yung pala siya, parang hindi pa ready. Hindi ready. Parang nagsayang ka lang ng panahon. Pagod. Yeah. Masasabi ko sa'yo, swerte ka bro. Tama. Kasi hindi lahat nag-workout ng gano'n. Sobrang risky nun eh. Yeah. Kumbaga parang movie na yung sa'yo eh. Ang tanong dun bro, siya ba swerte? I think swerte kayo sa isa't isa kasi binibigay nyo yung equal love, equal loyalty, honesty, time. Tapos nag-workout kayo, di ba? Yeah, totoo yun. Tama yung sinabi ni Kurt. Ang ganda na sinabi ni Kurt. So bottom line, kasi bottom line, wag yung subukan kung hindi para sa inyo. Ang question ko sa'yo, dapat, kung would you ever do situationship? Ako hindi ko gagawin. Hindi ko kayang gawin yun, bro. Kumbaga sa dalawa kasi na nasa loob ng situationship, yung isa yung nafo-fall, yung isa yung parang meh. So ikaw yung person na nafo-fall. Kasi hindi yun nga yung parang yung take ko doon, hindi ako certain kung ma-inlove din ba siya sa akin. Oo. Kasi ikaw yung unang mapofall sasabi mo nga. Kasi ngayon nga sa panahon nga hindi mo nga alam kung gaano kadami yung kinakausap nung girl. Nung girl, yeah. Di ba? Pero kung guys, matapat lang kayo ng for example lang let's just say sort of cut off si Kurt. Pero kung let's just say, kasing swerte ko kayo, na ang matapat sa inyo na guy or girl is parang willing talaga mag-put in ng time and effort para sa inyo, then good. Pero ang take away ko lang dun is wag nyong i-take for granted yun at wag nyong i-take advantage at the same time. Kasi pwedeng pumasok sa isip nyo, situationship, walang label. Meron ako nakukuha sa isang side na to, pwede pa ako maghanap sa kabilang side. Maging fair kayo. Kasi, totoo yan. Honestly, babalik sa inyo yun eh. Parang, paano kung dumating yung point na mahal nyo na rin pala siya, pero may ginawa na kayo na hindi nyo na hindi mo na ma-undo. Totoo yan. Diba? Tsaka siguro sa age din. Oo. Kasi kung 18 to something ka, pero kung lagpas 30 ka na, grow up, boy. Grow up, yeah. Kasi, hindi na doable yun eh. Parang malapit ka na sa kalahati ng buhay mo. Hindi ka pa rin seryoso. Totoo paglandihan ka pa, alam mo yan. Guys, nung ginawa ko naman to, bata pa si Erwin nun eh. 22. 23, yeah. So, may leeway pa. Pero hindi namin sinasabi na maging malandi kayo, maging maharot kayo. Malandi. Grabe. Pero, madami na maharot ngayon. Yeah, marami namang gumagawa niyang situationship na ganyan, tsaka no label relationship. Totoo yan. So, moving on na tayo dito sa, like, moral lesson. Anong maipapayo mo ngayon sa mga, let's just say, majority kasi na pwedeng mag-apply ito, I guess, na maaring mag-wonder is mga kabataan. Pero, generally, in all ages naman, nag-a-apply ito na pwede magkaroon ng situationship. So, anong takeaway natin? Ang takeaway ko dito, parang, maging responsible ka lang. Take full responsibility sa lahat ng ginagawa mo. Okay. Kasi, pwede kang makasakit ng tao. Diba? Yeah. Pwede sarili mo, masasaktan mo. Pwede mo masaktan yung sarili mo. Always take full responsibility. Alamin mo yung mga consequences ng ginagawa mo. Yeah. Pero kung matulad ka naman sa tropa natin, na sinuwerte, oo. Hindi naman kasi naniniwala pa rin ako sa 10% na swerte. Oo. Kasi pag-ibig, swerte, effort. Hindi lang naman kasi love eh. Oo, tama yun. Kasi based sa experience ng tropa, sa past relationship, binigay niya lahat. Pero anong binalik sa kanya, di ba? Oo, totoo yun. Diba? Totoo yun. Ikaw ba, anong payo mo sa mga... Ito, takeaway na lang since ako nagkaroon ako personally ng ganitong klase ng relationship is unang-una sa lahat, yung mga sinabi ko kanina, may mga parts doon talaga na hindi ako proud. Pero natutunan ko
And nagte-thank you ako sa partner ko na she's like parang she saw me through all those things. Totoo parang yan, nakita niya talaga yung deepest ko yung parang intentions ko na at that moment in time hindi pa ako ready. Pero guys, wala akong ginawang kalokohan na on the side. Kasi hindi ko kaya. Pero doon sa nag-DM ka? Yun. Sa nag-DM pero ako. nagtitake ng responsibility. Kaya, be responsible. Yeah, so nagsasorry din ako. So, ibig ko sabihin, I take full responsibility, I apologized, and sinabi ko sa kanya na nagkamali ako doon. Totoo yan. And swerte lang ako na siya yung tipo ng tao na naniwala talaga sa kung sino talaga ako. Pinakita ko kasi kung sino talaga ako. Pinakita mo kung sino. Nakita tuloy. So nakita niya. So ngayon, like I said, going back sa takeaway, hindi naman siguro masama ang situationship kung nandun ka talaga sa point ng buhay mo na hindi ka sure, hindi ka ready. Totoo. Pero tulad na sabi ni Kurt, guys, maging responsable kayo kasi totoo yan. At the end of the day, ikaw yung haharap sa consequences ng ginawa mo. 'Di ba? Babalik sa yan, sabi nila. Yeah, babalik, it will bite you in the ass. Ika nga in nila. The ass. Bro. In the ass. So yun yung gusto ko lang sabihin, and maging makiramdam kayo. Totoo. Yun lang, makiramdam kayo kasi minsan maaring in denial ka lang. Pero kasi dumating ako diyan na sinasabi ng iba na bagay kayo ganyan. Parang ayoko lang yung sasabihin ng ibang tao kasi let's just say sa for the fact na yung sasabihin ng ibang tao yung ganun. Wag niyong isipin yung sasabihin ng ibang tao kung yung itong taong nasa harapan mo 100% yung binibigay niya sa'yo and alam mo sa sarili mo na mahal mo siya. Ay yung pinakamahirap na matutunan sa buhay na yung yung paano ba sabihin sa Tagalog ng the subtle art of not giving a fuck. Parang yung parang sa Tagalog yun yung parang wala kang pakialam. Wala ka nalang sinasabi ng lahat ng tao. Yeah. Kumbaga sa madaling sabi, kung ano man yung iniisip nila sa'yo, it's none of your Yes, business. yun. Yun lang isipin nyo, guys. So, laging wag niyong iisipin yung kasi hindi ka pwedeng maging dapat no label lang, hindi kami magkatuluyan kasi lang sasabihin ng iba. When in fact, alam mo sa sarili mo, gusto mo yung tao. Yeah. And alam mo na gusto mo siyang i-pursue. Tsaka buhay mo yan . Oo, isa pa yun. Kahit sila yung magdidikta ng buhay mo, Wag mong hayaan na itong taong nasa harap mo na talaga namang nagmamahal sa'yo ngayon na maging the one that got away. Dahil isang bagay yun na pagsisisihan mo pag dumating yung araw na yun. Buti na lang pursue mo. Kasi kung kung hindi mo pinursue, ibang story to, guys. Ibang story to, the guys. one that got away. Kung hindi man kami nagkatuluyan, hindi ko alam kung sino Di ko alam kung, ewan ko guys, kung ginagawa namin tong podcast. I know, totoo yan. But yun lang, meron ka pang i-add on, bro? Wala na, I think, nasabi na natin lahat ng gusto nating sabihin. Oo, tsaka kung meron pa kayong sa mga gustong magstay anonymous dyan, na may questions, bukas ang aming hotline. Alam nyo naman. Yeah. Tsaka lagi kami nagla-live. Kailan ba tayo nagla-live? Actually, everyday. Kung di kami busy ni Kurt, everyday naman kami nagla-live. Again, gusto namin mag-support, mag-thank you sa lahat ng sumusupport. Grabe yung momentum namin ngayong 2024. January pa lang, guys. January pa lang, guys. So, in a span of 2 weeks, ilang followers yung nag-gain natin? In a span of 2 weeks, siguro around 3,000 followers sa TikTok. Grabe. So, thank you guys. Na-appreciate namin. Thank you for tuning in dito sa episode na to ng Situationship. If you guys have any other opinions or maybe topics pala, not opinions, suggestions and recommendations, let us know. So, nasa YouTube kami, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast or Apple Music. Nandun kami. O Pandora nga. iHeartRadio. Soon guys, nasa Wish 107 na rin kami. Kung saan man kayo nakikinig ng podcast. Guys, abangan nyo. Magpa-podcast kami sa Wish 107 Bus. Wish 107. May podcast na ba sa Wish 107? Kami ang unang magpa-podcast. You heard it here first. Oo. So guys, thank you again for tuning in into this episode ng KP Boys React. This is your boy Erwin. And this is your boy Kurt. Peace guys. Thank you.